Magkano isang gabi mo? Handa ka magbayad, iboka mo lang ang mga hitam at papasukin mo ko? Para kay Francis Harry Manzano, ang buhay ay isang malaking laro kung saan pera ang laging panalo. He is a billionaire, a playboy, and he is allergic to commitment. Pero nang pagbantaan siya ng kanyang lolo na tatanggalan ng mana, kailangan niya ang isang mabilis na solusyon, isang asawa. Enter Ivana Marquez, isang star dancer sa isang high-end bar, isang dalagang ina at isang babaeng may tinatagong lihim. Kailangan niyang pera para sa operasyon ng kanyang anak at ang medalyong nasa kamay ni Harry. Isang kontrata, isang taon, walang feelings. Pero paano kung ang one-night stand nila 5 taon ang nakakaraan ay nagbunga na isang batang magiging susi sa kanilang katotohanan? Sa mundong puno ng kasinungalingan, kaya bang panindigan ni Harry ang titulong husband kung ang wife niya ay ang babaeng kinalimutan niya noon? May mga pagkakataon sa buhay na akala natin tapos ng lahat, ngunit doon pa lamang pala magsisimula ang tunay na kabanata. Ngayong araw, samahan ninyo kaming silipin ng mundo ni na Francis Harry Manzano at Ivana Marquez. Sa gitna ng mga pangarap na tila magkalayo at mga pusong pilit na umiiwas sa tadhana, paano nga ba mahahanap na isang Francis Harry ang kanyang katapat sa katauhan ni Ivana? Ihanda ang inyong mga puso sa isang kwentong di lang magbibigay ng matinding kilig, kundi magpapaalala rin sa atin ang pag-ibig ay dumarating sa pinaka hindi inaasahang oras at paraan. Ang usok ng sigarilyo at amoy ng mamahaling alak ay umahalo sa malakas na bayo ng music sa loob ng The Velvet Lounge. Pero sa loob ng VIP Room 609, tila huminto ang mundo ni Ivana Marquez. Sa harap niya nakaupo ang lalaking tinitingala ng buong business world, si Francis Harry Manzano, 33 taon, bilyonaryo at may mukhang tila ay pininta na isang anghel pero may ugaling-galing sa impyerno. Magkano isang gabi mo? Handa akong magbayad, ibuka mo lang mga hita mo at papasukin mo ko? Malamig at walang emosyon ang boses nito. Para kay Harry, ang babae ay parang stock market, isang investment na pwedeng palitan kapag di na mapakinabangan. Naniga si Ivana sa kinatatayuan niya. Mahigpit niyang hinawakan ang lalayan ng kanyang manipis na silk robe na suot sa ibabaw ng kanyang star dancer outfit. Sanay siya sa mga bastos na barinig pero iba ang dating ng mga salita ni Harry. May pait, may hamon. Hindi ako puta, Mr. Manzano. Mariing sagot ni Ivana, pilit itinatago ang panginginig ng boses. Star dancer ako rito. Sumasayaw ako pero di nagbebenta ng katawan. Tumawa si Harry, isang nakakaasar at mapanguyam na tawa. Tumayo ito at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay tila isang predator na kinakorner ang biktima. Nang makalapit na amoy ni Ivana ang mamahaling pabango nito na humahalo sa amoy ng whiskey. Lahat ng tao may presyo, Ivana, lalo ng isang dalagang inang desperado. Bulong nito sa kanyang tenga na nagpatayo ng balahibo niya. Napaatras si Ivana. Paano nito nalaman ang tungkol sa anak ko? Ano ba talagang kailangan mo? Tanong ni Ivana. Umayos ng tayo si Harry at ipinasok ang mga kamay sa bulsa sa kanyang suot na slacks. Kailangan ko ng asawa, ngayon din. My lolo is threatening to cut me off from my inheritance unless I settle down at ikaw ang perpektong kandidato? Bakit ako? Maraming socialite dyan na magkakandara pa sa'yo. Dahil ikaw ang pinaka-unlikely na babaeng papakasalan ko. Walang commitment, walang emosyon, isang transaksyon lang. Paliwanag ni Harry. And in exchange, ibibigay ko sa iyong kailangan mo. Alam ko, hinahanap mo ang medallion of San Sebastian na nasa vault ko. Ibigay mo sa akin ang pirma mo sa marriage contract at ibibigay ko sa iyo ang antik na yan at sapat na pera para sa operasyon ng anak mo. Napakagatlabi si Ivana. Ang medalyon ay iyon ang tanging ebidensya para malinis ang pangalan ng yumaong ina niya. At ang pera, kailangan niyo ng anak niyang si Toby. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Harry. Habang nakatitig si Ivana sa mga mata ng bilyonaryo, bumabalik sa kanya ang alaala ng isang gabing madilim, 5 taon nang nakakaraan. Isang gabi kung saan ang lalaking to rin ang kumuha ng kanyang pagkababae sa ilalim ng pangalang Sanya. Deal, matapang na sabi ni Ivana. Pero isang kondisyon, Harry, huwag kang mahuhulog sa akin dahil oras na makuha ko ang kailangan ko, aalis ako. Ngumisi si Harry, isang ngisi na puno ng panganib. Don't worry, wifey. I am allergic to marriage. This is just a game. Hindi nila alam ang larong sinisimula nila ay magbubukas ng sekretong matagal nang nakabaon.
Pagkalipas ng 3 araw, natagpuan ni Ivana ang sarili sa tuktok ng Manzano Tower. Ang opisina ni Harry ay parang isang kulungan na gawa sa salamin. Tanaw ang buong syudad, pero napakalamig ng atmosfera. Basahin mo yan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kukunin ang kaluluwa mo. Ang pirma mo lang kailangan ko. Wika ni Harry habang inihahagis ang isang makapal na folder sa harapan ni Ivana. Binasa ni Ivana ang bawat pahina. Ang mga kondisyon malinaw. 1. No real intimacy. Magpapanggap silang mag-asawa sa harap ng publiko at ng lolo ni Harry. 2. 1-year duration. Matapos sa 1 taon, magsasampa sila ng annulment at maghihiwalay ng maayos. 3. The reward. Ibibigay ni Harry ang medalyon of San Sebastian at 50 milyong piso pagkatapos ng kontrata. Bakit kailangan star dancer ang pakasalan mo? Hindi ba't mas madali kung isang modelo o anak ng negosyante? Tanong ni Ivana habang hawak ang ballpen. Tumayo si Harry at lumapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Dahil ang mga babaeng yon, pangarap akong makatuluyan. Magiging madrama lang kapag oras na para maghiwalay. Pero ikaw, kailangan mo lang ng pera. Mas madaling kausap ang taong may kailangan? Humarap si Harry. Ang mga mata nito ay nanunuri. At isa pa, gusto kong inisay ng lolo ko. Gusto niyang mag-asawa ko ng desente? I will give him a wife from a high-end bar. Let's see how his blood pressure handles that. Nadiin na ni Ivana ang pagkakahawak sa ballpen. Napakasama ng ugali ng lalaking to. Ginagamit lang siya parang paghihiganti sa pamilya. Pero wala siyang pilihan. Kahapon lang tumawag ang ospital. Kailangan na ng down payment para sa heart surgery ni Toby. Patawarin mo ko, Toby. Gagawin to ni Mommy para sa'yo. Bulong niya sa sarili bago mabilis na pinanamahan ang huling pahina. Done, sabi ni Ivana. Kinuha ni Harry ang folder at gumisi. Good. From this moment on, you are Mrs. Ivana Manzano. Mag-empake ka na. Mamayang gabi susunduin kita. Lilipat ka na sa penthouse ko. Sandali, paanong anak ko? Hindi ko siya po pwedeng iwan? Pigil na Ivana. Bagyang kumunot ang noo ni Harry. The kid stays with your nanny or whoever. My penthouse is for 2 people only. Ayoko na may batang umiiyak o nagkakalat sa bahay ko. I don't do kids, Ivana. Doon naramdaman ni Ivana ang hapde. Kung alam lamang ni Harry na ang batang ayaw nito ay bunga ng gabing kinalimutan na nito. Hindi ko siya iiwan, Harry. Yun ang huling kondisyon ko. O pirma lang ang mamanahin mo, hindi ang buhay ko? Matapang na sagot ni Ivana. Nagtagis ang bagang ni Harry. Hindi siya sanay na sinasagot, pero nakita niya ang determinasyon sa mata ng babae. Fine, but keep that kid out of my sight. Isang ingay lang at itatapon ko kayo sa kalsada, maliwanag? Tumango si Ivana. Mas delikado ang pasuking ito kaysa sa pagsayaw sa entablado. Pumasok siya sa isang kasunduan na puno ng kasinungalingan. Hindi alam ang pinakamalaking sekreto ay nasa loob mismo ng kanyang sinapupunan. 5 taon nang nakakaraan. Ang penthouse ni Harry ay eksaktong refleksyon ng pagkatao nito. Malawak, moderno, pero nakabibinging tahimik at malamig. Kulay abo, itim at puti lamang ang makikita sa paligid. Walang bakas ng init ng isang tahanan. Dito ka sa master's bedroom. I will sleep in the guest room. Utos ni Harry habang pinapakita ang malaking kwarto na may floor-to-ceiling glass windows. Bitbit ni Ivana ang kanyang maleta at ang mahimbing natutulog na 5 taong gulang na si Toby sa kanyang bisig. Pagod ang bata mula sa biyahe at sa gamot na ininom nito para sa puso. Salamat, maikling sagot ni Ivana. Dahan-dahan niyang inilapag ang anak sa malambot na kama. Lalabas na sana si Harry nang mapatigil to. Tumingin siya sa maliit na batang mahimbing na natutulog. Bahagyang kumunot ang noo ng bilyonaryo. May kung anong pamilyar sa mga mata at hugis sa mukha ng bata. Pero agad din niyang iwinaksi ang isiping iyon. Make sure he doesn't touch my things, Ivana. My sculptures are worth millions and I don't want sticky fingers on my furniture. Mariing paalala ni Harry. Hindi siya malikot, Harry, at may sakit siya. Kaya mas gusto lang niyang matulog o magbasa? Sagot ni Ivana, pilit na pinapakalma ang sarili. Whatever. Bukas, pupunta tayo sa mansyon ni Lolo. Be ready by 8 a.m. Wear something decent. Ayoko magmukha kang dancer sa harapan niya. I know how to dress up, Harry. Hindi mo kailangan ipaalala sa akin na galing ako sa bar. Matapang na sagot ni Ivana.
Napaismid si Harry at tuluyang lumabas. Nang maiwan silang mag-ina na paupo si Ivana sa gilid ng kama, hinaplos niya ang buhok ni Toby. Anak, pasensya ka na kung kailangan dito muna tayo. Konting tiis lang magiging maayos din ang lahat. Kinabukasan, maagang nagising si Ivana. Nagsuot siya ng isang simpleng white cocktail dress at tinari ang buhok sa isang maayos na bun. Pagbaba niya sa sala, nakita niya si Harry nagbabasa ng tablet habang umiinom ng kape. Napatingala si Harry. Saglit na napatitig ang lalaki sa kanya. Di nito maikakaila, Ivana was breathtaking. Nawala ang makapal na makeup ng bar at lumitaw ang natural na ganda nito. You look acceptable. Tipid na sabi ni Harry, bagaman sa loob-loob niya ay bumibilis ang tibok ng puso niya. Sakto, pababa na rin si Toby dala ang kanyang paboritong storybook. Mommy, hungry po? Mahinang sabi ng bata. Napatingin si Harry sa bata. Sa liwanag ng umaga, mas lalong naging malinaw ang pagkakahawig nito sa kanya. Ang matangos na ilong at ang makapal na kilay. Harry, si Toby pala. Toby, say hello to Tito Harry. Pakilala ni Ivana, kinakabahan. Tumingala si Toby kay Harry. Hello po, Tito Harry. Are you the one who's helping my mommy? Tila may bumara na kung ano sa lalamunan ni Harry. Hindi siya sanay sa bata, lalo na sa batang ganito tumingin na tila binabasa ang kaluluwa niya. Yeah, just don't make a mess. Malamig na tugon ni Harry bago tumayo. Let's go, my lolo is waiting. Di alam ni Harry sa pagtapak nila sa mansyon ng mga Manzano, magsisimulang lumabas sa mga katotohanan na matagal nang tinago ni Ivana at ang sikretong tanging si Sanya lang ang nakakaalam. Ang mansyon ng mga Manzano sa Forbes Park ay tila isang palasyo, marangya, luma at puno ng matatandang tradisyon. Pagbaba pa lang ng sasakyan, mahigpit na hinawakan ni Ivana ang kamay ni Toby. Kinakabahan siya. Relax, bulong ni Harry sa tabi niya. Just smile and let me do the talking. And for heaven's sake, huwag mong babanggitin ang tungkol sa bar. Alam ko ang ginagawa ko, Harry. Sagot niya sa parehong pabulong na tono. Sinasalubong sila ni Don Francisco, ang lolo ni Harry. Ang matanda ay nakaupo sa isang silyon, may hawak na tungkol at ang mga matay matalas na parang agila. Sa tabi nito ay ang pinsan ni Harry na si Aris, na kilala sa pagiging inggitero at palaging naghahanap ng butas kay Harry. So, ito na pala ang babaeng nakapagpaamo sa mailap kong apo. Seryosong saan ni Don Francisco habang sinusuri si Ivana mula ulo hanggang paa. Lolo, this is Ivana, my wife. Pagpapakilala ni Harry habang nilalagay ang kamay sa bewang ni Ivana. Naramdaman ni Ivana ang init ng palad ni Harry sa kanyang balat. Kahit alam niyang acting lang to, tila may kuryente na dumaloy sa katawan niya. At sinong batang to? Tanong ni Don Francisco nang mapansin si Toby na nagtatago sa likod ni Ivana. Anak ko po siya, Don Francisco, si Toby. Matapang na sagot ni Ivana. Nagkaroon na nakabibinging katahimikan. Ngumisi ng mabait si Aris. A Manzano marrying a woman with a child from another man? How unconventional, Harry. Sigurado ka bang di ka lang ginamitan yan para sa pera? Aris, bantayan mo ang pananalita mo. Babala ni Harry. Ang boses naging singlamig ng yelo. Toby is part of the package. I accepted her, so I accepted her past. Tumingin ng matanda kay Toby. Lumapit ka rito, bata. Dahan-dahang lumapit si Toby. Ang bata na likas na matalino ay tumingin ng diretsyo sa mata ng matanda. You look like Tito Harry po, but with more white hair. Bahagyang natigilan ng matanda bago biglang humagalpak ng tawa. May tapang ang batang to at may hawig nga sa amin. Sandaling napatitig si Don Francisco kay Ivana. Ivana, pamilyar ang mukha mo. Saan ba tayo nagkita noon? O baka ang mga magulang mo? Kinabahan si Ivana. Ang medalyon na hinahanap niya, pag-aari ng pamilya Manzano noon pa man. Kung malalaman ng matanda na siya ang anak ng babaeng nagnakaw umano sa medalyon na yun noon, tapos na ang laro. Baka po sa mga charity events, Lolo. Mabilis na singit ni Harry. Let's eat, I'm starving. Habang naglalakad patungo sa dining hall, hinarang ni Aris si Ivana. Magaling kang umarte, Miss Star Dancer. Bulong nito sa kanyang tenga. Kilala kita. Alam ko kung saan lungga ka nang galing. Huwag kang kampante. Dahil hindi ko papayagan na makuha mong yaman ng mga Manzano. Napakapit si Ivana sa kanyang dibdib. Ang sekretong tinatago niya ay unti-unti nang nanganganib. At ang lalaking katabi niya, si Harry ay wala pang kaalam-alam na ang peking kasal na ito ay may mas malalim na koneksyon sa kanilang dalawa. Gabi na nang makabalik sila sa penthouse.
Tulog na si Toby sa sasakyan pa lang kaya dahan-dahan tong binuhat ni Harry paakyat. Isang bagay na hindi inasahan ni Ivana. Sa kabila ng pagiging arogante nito, may sandaling nakita niyang pag-iingat sa mga galaw ng bilyonaryo habang inilalapag ang bata sa kama. Paglabas ni Harry sa kwarto, dumiretso to sa minibar. Kumuha siya ng isang bote ng mamahaling whiskey at nagsalin sa baso. Bakas ang pagod at inis sa mukha nito. Si Aris, wag mo na siyang papansinin. Bungad ni Harry bago tinungga ang alak. He is a snake. Gagawin niyang lahat para masira ko kay Lolo. Bakit mo ba ginagawa to, Harry? Tanong ni Ivana habang dahan-dahang lumalapit. Hindi lang naman to tungkol sa mana, di ba? May galit ka sa kanila. Tumawa si Harry ng mapait. Ang mga matay nagsisimula ng mamula dahil sa tama ng alak. Gusto ni Lolong kontrolin ang buhay ko. Ang kasal, ang negosyo, pati na ang paghinga ko. Pero ikaw? Tinitigan niya si Ivana mula ulo hanggang paa. Ikaw ang pinakamagandang pagkakamali na dinala ko sa harap nila. Lumalapit si Harry hanggang sa maramdaman ni Ivana ang init ng hininga nito. Ang amoy ng whiskey at ang pamilyar na maskuladong presensya nito ay nagpabilis sa tibok ng puso ng dalaga. Alam mo ba, Ivana, nung makita kita sa bar, hindi lang dahil kailangan ko ng asawa kaya kita kinuha? Paos na bulong ni Harry. May kung ano sa'yo na tila humihila sa akin, pabalik sa isang nakaraan na hindi ko matandaan. Biglang kinabahan si Ivana. Naalala na ba niya? Lasing ka na, Harry. Matulog ka na. Ngunit hinawakan ni Harry ang kanyang braso at isinandal siya sa pader. Noong gabing yon, 5 taon ang nakakaraan, may isang babae. Di ko nakita ang mukha niya dahil sa dilim at kalasingan, pero ang bango niya ay katulad ng sayo. Naniga si Ivana. Ito na ang sandali na kinatatakutan niya. Harry, bitawan mo ko? Pagmamakaawa niya pero ang sariling katawan niya tila ayaw gumalaw. Sino ka ba talaga, Ivana? Isang dancer ka lang ba talaga? O may iba ka pang pakay sa akin? Masuyong hinawakan ni Harry ang panga niya. Ang thumb nito ay dahan-dahang inahaplos ang labi ni Ivana. Sa isang iglap, nagbago ang tadson. Ang galit na palitan ng pagnanasa. Di na nakapigil si Harry at malahas, ngunit puno ng pananabik na sinakop ang mga labi ni Ivana. Tumagon si Ivana, isang pagkakamali na alam niyang pagsisisihan niya. Sa bawat halik ni Harry, bumabalik ang alaala ng gabing yon sa hotel. Ang init, ang mga bulong at ang pangakong hindi natupad. Biglang kumawala si Ivana, hinihingal. Hindi po pwede to, Harry. Kasunduan lamang ang meron tayo. Huwag nating haluan ang totoong isang kasinungalingan. Iniwan ni Ivana ang natitingin lang si Harry sa sala. Pagpasok niya sa kwarto, napasandal siya sa pinto at napahawak sa kanyang labi. Naiiyak siya, hindi lang dahil sa halik, kundi dahil sa katotohanan na habang tumatagal, mas lalo nagiging delikado ang larong pinasukan niya. Paano kung malaman ni Harry na ang batang natutulog sa kama ay ang sekreto na nabuo sa gabing hindi nito matandaan? Kahit kasal na, kailangan na bumalik ni Ivana sa The Velvet Lounge. Kailangan niyang kunin ang mga huling gamit niya at formal na magpaalam sa manager dahil bawal siya magtrabaho ayon sa kontrata nila ni Harry. Di niya alam sinusundan siya ng mga tauhan ni Harry. Sa loob ng bar, sinalubong siya ni Marco, ang bouncer na matagal nang may lihim na pagtingin sa kanya. Si Marco ang nagtatanggol sa kanya noon pa man laban sa mga bastos na customer. Ivana, totoo ba? Pinakasalan mo ang bilyonaryong yon? Bakas ang pag-aalala sa boses ni Marco habang hawak ang braso ni Ivana. Alam nating lahat ang reputasyon ni Harry Manzano. Sasaktan ka lang niya. Marco, kailangan ko itong gawin para kay Toby. Mahinang sagot ni Ivana. Huwag kang mag-alala. Alam kong pinapasok ko. Pero Ivana, kung kailangan mo ng pera, sana nagsabi ka. Hindi natapos ni Marco ang sasabihin nang biglang bumukas ang pinto ng dressing room nang may malakas na kalabog. Nakatayo doon si Harry. Madilim ang mukha nito. Ang mga kamooy nakakuyom at ang mga mata na nililisik sa galit na makitang hawak ni Marco ang braso ng kanyang asawa. Bitawan mo siya. Ang boses ni Harry ay parang kulog na nagpatahimik sa buong silid. Harry, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Ivana. Hindi siya pinansin ni Harry. Lumapit to kay Marco at marahas na tinabig ang kamay nito. I don't like other men touching what's mine. At asawa kong hawak mo? Harry, kaibigan ko siya. Pigil ni Ivana pero mas lalo lang nagalit si Harry. Kaibigan? O isa sa mga dahilan kung ba't ayaw mong umalis sa lugar na to?
Biglang hinila ni Harry si Ivana sa bewang at idinikit sa kanyang katawan. Ang kanyang hawak mahigpit, possessive at walang balak magpakawala. Tumingin si Harry kay Marco nang may mapanganib ng ngiti. Keep your hands off her, or I will make sure you never work in the city again. Maliwanag? Hinila ni Harry si Ivana palabas ng bar patungo sa kanyang kotse. Pagpasok sa loob, di na nakapagpigil si Ivana. Ano bang problema mo? Nagpapaalam lang ako ng maayos. Sigaw niya. Mabilis siyang hinarap ni Harry. Ang mukha nito ilang pulgada na lamang ang layo sa kanya. Ang problema ko? Ang problema ko, nakakalimutan mong asawa kita. Fake or not, you carry my name now, Ivana. Ayoko makikita kang hinahawakan ibang lalaki. Bakit? Dahil ba sa mana? Dahil ba sa image mo? Hamon ni Ivana. Dahil nagsiselos ako. Damn it! Bulyaw ni Harry na ikinatigal ni Ivana. Hingal na hingal si Harry. Tila pati siya ay nagulat sa inamin niya. Ang tensyon sa loob ng sasakyan halos magliyab. Sa gitna ng galit muling nanumbalik ang pagnanasa. Bago pa makasagot si Ivana, muling sinakop ni Harry ang kanyang mga labi. Hindi tulad ng dati, ang halik na ito ay mas mapusok, mas nagmamayari at puno ng bawal na emosyon. Sa sandaling yon, alam ni Ivana na hindi na lamang ito laro para kay Harry at mas lalo pang naging delikadong sitwasyon para sa kanya at sa kanyang anak. Hindi nakatulog si Harry ng gabing yon. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan niya ang mukha ni Toby, ang paraan ng pagkunot ng noon ng bata, ang hugis ng panga nito at ang mga matang tila salamin ng sarili niyang mga mata. Imposible, bulong niya sa sarili habang nakatayo sa balkonahe ng penthouse. Pumasok siya sa kwarto ni Toby habang mahimbing na natutulog ang bata at si Ivana. Dahan-dahan, kumuha siya ng ilang hibla ng buhok ni Toby mula sa unan nito. Nainginig ang kanyang mga kamay. Kung nagkataon lang ang pagkakahawig, bakit di na may kung anong koneksyon siyang nararamdaman? Kinabukasan, palihim na tinawagan ni Harry ang kanyang pinagkakatiwalaang doktor. I need a DNA test. Rush it. At ayokong may makakaalam nito. Kahit si Lolo, utos niya habang naghihintay ng resulta. Naging mas magtiyag si Harry kay Ivana. Pinapanood niyang bawat kilos nito, kung paano itong mag-alaga kay Toby, kung paano itong magluto at kung paano itong umiwas sa kanyang mga tingin tuwing nababanggit ang nakaraan. Hay, bakit ganyan ka makatingin? Tanong ni Ivana isang hapon habang nasa garden sila ng penthouse. Wala lang. Iniisip ko lang gaano karaming sekretong tinatago mo sa likod ng mga mata mo. Sagot ni Harry, seryosong boses. Biglang dumating si Aris, ang pinsan ni Harry, na may dalang masamang balita. Harry, mukhang may nahanap ako? Nakangising sabi ni Aris habang inilalapag ang isang envelope sa mesa. Isang record mula sa isang hotel, 5 taon ang nakakaraan. Ang pangalang Sanya ay nakalista sa parehong gabi na aksidente ka at nawala ng memorya sa loob ng ilang oras. Namutla si Ivana. Halos mabitawan niya ang basong hawak niya. Sanya? Kunot noong tanong ni Harry. Tumingin siya kay Ivana. Ivana, kilala mo ba kung sino si Sanya? Hindi. Maraming babae sa bar na may ganyang stage name. Pilit na sagot ni Ivana pero ang pawis sa kanyang noo hindi makapagsisinungaling. Saktong tumunog ang cellphone ni Harry. Isang mensahe mula sa kanyang doktor. The results are in, Mr. Manzano. 99.9% probability of paternity. The child is yours? Tila gumuho ang mundo ni Harry sa nabasa. Ang batang ayaw niyang makita. Ang batang tinawag niyang Messi ay sarili niyang dugo at laman. At ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng pinakasalan niya para sa pera, ay ang babaeng naging biktima ng kanyang kalimutan na gabi. Hinarap ni Harry si Ivana. Ang kanyang mga mata ay naglalaban sa pagitan ng galit at sakit. Sanya, tawag niya sa pangalang matagal nang ibinaon ni Ivana. Napahinto si Ivana. Ang tawag na iyon puro ng pagkilala. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sigaw ni Harry, sapat na para magising si Toby sa loob. Bakit hinayaan mong isipin ko na isa kang bayarang babae, gayong dala mo ang anak ko? Dahil hindi mo ako kilala noon, Harry. Kala mo ba banali para sa akin magpalaki ng bata habang ikaw nagpapakasasa sa yaman mo? Sagot ni Ivana. Dumuluhan na. Sa gitna ng kanilang sigawan, isang security alarm ang tumunog. May pumasok sa penthouse at hindi ito si Lolo. Bago pa man makasagot si Ivana sa akusasyon ni Harry, isang malakas na pagsabog ng salamin ang narinig mula sa kwarto ni Toby. Toby! Sigaw ni Ivana.
Mabilis na tumakbo si Harry patungo sa kwarto pero huli na siya. Ang bintana ay basag na at wala na ang bata. Isang itim na van ang mabilis na humururot palayo sa ibaba ng gusali. Sa sahig may naiwang mensahe sa isang lukot na papel. Gusto mo ang mana? Ibigay mo ang pirma mo para sa paglipat ng shares o hindi mo na makikita ang bunga ng iyong pagkakamali. Alam ni Harry kung sino may gawa nito. Walang ibang may alam tungkol sa bata at sa shares kundi si Aries. Kasalanan ko to. Kasalanan ko ito? Hikbi ni Ivana. Napaupo sa sahig sa sobrang takot. Dapat hindi ako pumayag sa kasunduang to. Lumapit si Harry at hinawakan ang magkabilang balikat ni Ivana. Ang dating galit sa kanyang mga mata napalitan ng isang mapanganib na determinasyon. Sa sandaling ito, hindi siya ang playboy na billionaire. Siya ay isang ama na handang pumatay. Makinig ka sa akin, Ivana. Mariing sabi ni Harry, ang boses ay mababa at puno ng banta. Walang mangyayaring masama kay Toby. Hahanapin ko siya at sisiguraduhin ko pagsisisihan ni Aris na ipinanganak pa siya. Agad na tinawagan ni Harry ang kanyang security team. I want every exit in the city blocked. Find that van and prepare the helicopter. Now! Sa loob ng isang bodega sa labas ng lungsod, nakatali si Toby habang nakangisi si Aris sa harap nito. Alam mo ba, bata? Ang daddy mo ay isang makasariling tao. Pero tingnan natin kung gaano ka kahalaga sa kanya. Hindi ka mahal ni Tito Harry. Matapang na sagot ni Toby kahit nanginginig. Sabi ni Mommy ang mga masamang tao palaging natatalo. Tingnan natin, sagot ni Aris bago itinuon ang baril sa pinto nang makarinig ng malakas na kalabog. Ang pinto ng bodega ay nawasak nang bumangga ang isang armored SUV. Lumabas si Harry, walang suot na coat, madungis at may hawak na baril. Ang kanyang aura ay tila isang demonyo na galing sa impyerno. Bitawan mong anak ko, Aris, utos ni Harry. Anak? So totoo nga, tawa ni Aris. Say goodbye to your heir, Harry. Dahil sa bilis ng pangyayari, isang putok ng baril ang umalingungaw. Tumakbo si Ivana na nakasunod pala kay Harry papunta kay Toby. Pero bago pa man makalapit ang sinuman, isang figura ang humarang sa bala at doon natigilan ang lahat. Ang katotohanan ay hindi lang pala si Harry ang may sekreto, pati ang lolo nila ay may tinatagong plano para sa gabing ito. Ang putok ng baril ay umalingaw sa buong bodega na sinundan ay isang mabigat na lagpak sa sahig pero hindi si Toby ang tinamaan, hindi rin si Harry. Lolo! Sigaw ni Harry. Halos mawala ng boses sa gulat. Nakatayo sa pagitan ni Aris at Toby si Don Francisco. Ang matanda na akala ng lahat ay mahina na ay humarang sa bala para protektahan ang kanyang apo sa tuhod. Dugo-antong napasandal sa mga kahoy na kabaong sa loob ng bodega. Lolo! Mabilis dinaluhong ni Harry ang matanda habang ang kanyang mga security team ay mabilis na nilumpo si Aris. Toby, ang anak ko! Agad kinalaga ni Ivana si Toby at niyakap ito ng napakahigpit. Salamat sa Diyos, ayos ka lang anak. Mommy, si Lolo po may dugo. Umiiyak na turo ni Toby sa matanda. Dinala silang lahat sa ospital, ang mga koridor na puno ng katahimikan habang hinihintay ang resulta ng operasyon ni Don Francisco. Nakaupo si Harry sa isang bench, ang kanyang mga kamay puno pa rin ng tuyong dugo ng kanyang lolo. Lumapit si Ivana, dalang isang basong tubig. Harry, uminom ka muna. Tumingala si Harry. Ang matapang at aroganteng bilyonaryo ay tila isang batang nawawala. Alam niya, Ivana. Alam ni Lolo na anak ko si Toby bago ko pa nalaman. Kaya niya ako pinipilit mag-asawa. Gusto niyang mabuo tayo bago siya mawala. Napahagulgol si Ivana. Patawad, Harry. Patawad kung tinago ko siya. Natakot ako na baka kunin mo siya sa akin o kaya itaboy mo lamang kami. Umiling si Harry at hinila si Ivana para yakapin. Sa pagkakataong to, wala nang pagpapanggap. Ang init ng kanilang mga katawan ay nagbibigay ng lakas na kailangan nila. Hindi kita masisisi, bulong ni Harry sa kanyang buhok. Naging gago ko. Masyado ko naging kampante sa pera't kapangyarihan ko na nakalimutan ko ng totoong mahalaga. Pero hindi ko na kayo bibitawan. Kayo ni Toby ang tunay kong mana. Eksaktong lumabas ang doktor. Stable ang pasyente, pero kailangan niyo ng pahinga. Gusto niyang makita ang apo niya. Pumasok sila sa kwarto. Kahit maputla, nagawa pang ngumiti ni Don Francisco nang makita si Toby. Harry, ang batang to, huwag mong pababayaan. Siya ang pag-asa ng mga Manzano. Tumingin si Harry kay Ivana, pagkatapos ay kay Toby. Sa gitna ng trahedya, tila nagkaroon ng linaw ang lahat.
Pero bago pa man sila tuluyang maging masaya, may isang huling revelasyon ang binitawan ng matanda. Ivana, ang medalyon na hinahanap mo, mahinang sabi ni Don Francisco. Hindi yun ninakaw ng ina mo. Binigay yon sa kanya ng tatay mo na kapatid ko. Ivana, pinsan mo si Aris at si Harry. Hindi kanya kadugo dahil si Harry ay ampon ng pamilyang ito. Nabato si Ivana. Ang katotohanan ay mas masalamuot pa kaysa sa inaakala nila. Ang laro ng tadhana ay hindi pa tapos. Ang silid sa ospital ay binalot ng nakabibinging katahimikan matapos ang pag-amin ni Don Francisco. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Harry. Ang pangalang Manzano na pinangalagaan niya, ang yaman na pinaghirapan niya, at ang pagkakataong binuo niya lahat ay isang malaking kasinungalingan. Anong sinasabi ninyo, Lolo? Nangangatal ang boses ni Harry. Ampon ako? Huminga ng malalim ang matanda, bakas ang pagsisisi sa mga mata. Ika'y anak ng pinakamatalik kong kaibigan na namatay sa isang aksidente. Wala kang ibang kamag-anak kaya kinuha kita at pinalaki bilang sariling apo. Ikaw ang mas karapat dapat pa kay Aris, Harry, at si Ivana. Siya ang tunay na may dugong Manzano. Napatingin si Harry kay Ivana, ang babaeng inakala niyang dancer lang na kailangan niyang iligtas mula sa kahirapan ay siya palang patunay na tagapagmana ng imperyong kinatatayuan niya. Hindi nakaimek si Ivana. Ang medalyon na hinahanap niya ay hindi lang pala antique. Ito ang simbolo ng kanyang pagiging lehitimong Manzano. Kaya pala, bulong ni Harry, unti-unting lumalayo kay Ivana. Kaya pala ganun na lamang ang galit ni Aris. Alam niyang isang impostor lamang ang nagpapatakbo ng kumpanya. Harry, hindi yan totoo. Pigal ni Ivana. Hinawakan niya ang kamay nito pero mabilis na bumitaw si Harry. Totoo to, Ivana. Kaya pala allergic ako sa commitment dahil sa loob-loob ko, pakiramdam ko, wala na akong lugar kahit saan. I spent my whole life proving I'm a Manzano only to find out I'm a nobody. Sa sobrang gulo ng isip, mabilis na lumabas si Harry ng silid. Di niya alintana ang tawag ni Ivana o ang pag-iyak ni Toby. Kailangan niyang mapag-isa. Dinala siya ng kanyang mga paa sa dalampasigan, malayo sa ingay ng syudad. Doon, ibinuhos niya ang lahat ng galit. Sinantok niya ang buhangin hanggang sa magsugat ang kanyang mga kamao. Isang malaking biro, sigaw niya sa gitna ng hampas ng alon. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawala, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa likuran. Hindi ka nobody, Harry? Nakatayo si Ivana sa dilim, suot pa rin dugo ang damit mula sa bodega. Para kay Toby. Ikaw ang hero. Para sa akin, ikaw ang lalaking nagligtas sa amin kahit na akala may transaksyon lamang ang lahat. Humarap si Harry, basa ng luha ang mga mata. Ivana, ikaw ang tunay na tagapagmana. Sa iyo ang lahat ng to, ang mansyon, ang kumpanya. Kailangan ko nang umalis. Sa tingin mo ba, pera lamang ang habol ko? At kailangan ko? Galit na tanong ni Ivana. Lumapit siya at hinawakan ang mukha ni Harry. Kailangan ko ang tatay ng anak ko. Kailangan ko ang lalaking mahal ko. Manzano ko man o hindi, ikaw si Francis Harry, ang lalaking pumasok sa isang peking kasal pero nagbigay sa akin ng totoong pag-asa. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Pero sa pagkakataog to, wala ng kontrata, wala ng kasinungalingan. Gayunpaman, sa likod ng kanilang sandaling pag-ibig, may isang panganib na hindi pa tapos. Si Aris, kahit nasa kamay ng mga pulis ay may huling baraha na iniwan na maglalagay kay Harry sa likod ng rehas. Hindi pa man natatapos ang gabi ng kanilang pagbabate, ay nabalot ng asul at pulang ilaw ang mga patrol car sa harapan ng penthouse ni Harry. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila naririto para magbantay. Narito sila para kay Harry. Francis Harry Manzano, you are under arrest for fraud and falsification of public documents. Sana isang opisyal habang inilalabas ang posas. Anong ibig sabihin nito? Harang ni Ivana. Kagagaling lang namin sa kapamakan. Siya nagligtas sa amin. Ma'am, may iniwang testimonya at mga dokumento si Aris Manzano bago siya arestuhin. Paliwanag ng pulis. Ayon sa mga ebidensya, alam ni Mr. Manzano na hindi siya ang tunay na katagabagmana at sadyang minanipula ang mga pirma ni Don Francisco para mapanatili ang kontrol sa kumpanya at ang kasal ninyo, iniimbestigahan din bilang isang paraan ng human trafficking. Napatingin si Harry sa mga posas.
Ngumisi siya ng mapait. Alam niya ito na ang huling laso ni Aris. Ang sirain ang kanyang pangalan bago to tuluyang mabulok sa kulungan. Harry, huwag kang sasama sa kanila. Magpapaliwanag tayo. Yakap ni Ivana sa braso niya. Ivana, stop. Mahinang sabi ni Harry. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na ngayon ay nakakulong na sa bakal. Baka ito na ang kabayaran sa lahat ng pagiging arogante ko. Baka kailangan ko munang mawala ang lahat para malaman ko kung ano ba talaga ang natitira sa akin? No, hindi kita iiwan, sigaw ni Ivana. Alagaan mo si Toby. Huling bulong ni Harry bago siya tuluyang sinakay sa loob ng sasakyan ng pulis. Sa loob ng selda, naging malamig ang gabi para kay Harry, pero sa labas hindi tumitigil si Ivana. Gamit ang kanyang bagong kapangyarihan ay bilang patunay na Manzano, hinarap niya ang board of directors. Hindi niyo siya po pwedeng tanggalin, sigaw ni Ivana sa gitna ng conference room. Si Harry ang nagpalago ng kumpanyang ito. Kung wala siya, wala kayong lahat. Pero Miss Marquez o Miss Manzano, sabi ng isang board member, isa siyang impostor at ikaw ang turing na may-ari. Bakit mo pinagtatanggol ang taong nagnakaw ng pagkatao mo? Dahil hindi niya ninakaw ang pagkatao ko? Matapang na sagot ni Ivana habang inilalapag sa mesa ang medalya ng San Sebastian. Binaling niya ang lahat ng walang pag-aalinlangan. Ngayon, ako naman ang maglalabas sa kanya. Habang nasa kulungan, binisita ni Ivana si Harry. Sa likod ng rehas, nakita ni Harry ang isang Ivana na hindi lamang isang dancer, kundi isang palaban na reyna. Harry, nahanap ko ng abogadong humawak sa adoption papers mo noon, bungad ni Ivana. May nakasulat doon na hindi mo alam. Si Don Francisco, hindi na lang siya basta pinulot. Ang tatay mo may share din sa kumpanyang ito na itinago nila para protektahan ka mula sa mga kaaway ng pamilya. Nanlaki ang mga mata ni Harry. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, Harry, may karapatan ka rito. Hindi ka impostor. At ang kasal natin gagawin natin totoo. Walang kontrata, walang bayaran. Just you, me, and Toby. Ngunit bago pa man sila makapagplano ng paglaya, isang balita ang yumanig sa ospital. Si Don Francisco biglang nawala ng malay at ang tanging nakapagpaligtas sa kanya isang bone marrow transplant mula sa isang kadugo. At si Toby lang ang tanging match. Nanginginig ang mga kamay ni Ivana habang hawak ang medical report. Sa labas ng ICU, tila tumigil ang mundo. Ang tanging paraan para mabuhay si Don Francisco ay ang transplant mula kay Toby. Ma'am, dahil sa kondisyon sa puso ni Toby, nag-undergo sa procedure na ito ay may malaking panganib. Paliwanag ng doktor. Masyadong bata pa siya at baka hindi kayanin ng kanyang katawan ang stress ng operasyon. Napasandal si Ivana sa pader. Buhay ng anak ko o buhay ng taong tumulong sa amin. Sa loob ng kulungan, halos mabali ni Harry ang mga reha sa sobrang frustration nang mabalitaan ang sitwasyon. Wag, Ivana. Wag mong ituloy. Sigaw ni Harry nang bumisita ang dalaga. Kahit mawala si Lolo, wag lang si Toby. Siya lang ang meron tayo, Ivana. Pero Harry, mahal mo ang lolo mo. Siya ang nagpalaki sa'yo. Umiiyak na sagot ni Ivana. Mahal ko siya, pero hindi ko kayang mawala ang anak ko dahil sa pagkakamali ng mga matatanda. Matigas na sabi ni Harry. Hahanap tayo ng ibang paraan. I will sell everything. I will find a donor sa ibang bansa. Just please protect our son. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang 5 taong gulang na si Toby ay nagpakita ng katapangan. Habang nakaupo sa hospital bed, hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina. Mommy, gusto ko pong tulungan si Lolo, mahinang sabi ni Toby. Sabi niya po ang pamilya ay nagtutulungan at si Lolo po ang nagbigay sa akin ng laroang airplane, diba? Anak, delikado. Baka masaktan ka, hikbi ni Ivana. Matapang ako, Mommy. Like Tito Harry? Like Daddy. Nakangiting sabi ng bata. Doon gumuho ang kuta ni Ivana. Sa murang edad, alam ni Toby ang kahulugan ng sakripisyo. Labagman sa loob ni Harry, napilitan sila na magtiwala sa tadhana. Dumipas ang 8 oras ng operasyon. Si Harry ay nakalahod sa loob ng kanyang selda, nagdarasal sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Kunin niyo na ang lahat sa akin. Wag lamang ang anak ko, wag ang mag-ina ko. Eksaktong 3:00 sa madaling araw, bumukas ang pinto ng selda ni Harry. Hindi pulis ang pumasok kundi ang kanyang abogado, may dalang release papers. Napatunayan na ang mga dokumentong ipinasa ni Aris ay peke at minanipula. You're free, Mr. Manzano.
bungad nito. Di na nag-aksaya ng oras si Harry. Halos liparin niya ang distansya patungo sa ospital. Pagdating niya sa hallway, nakita niya si Ivana na nakaupo sa sahig. Nakasubsob ang mukha sa kanyang mga tuhod. "Ivana!" sigaw ni Harry. Dahan-dahang tumingala si Ivana. Ang kanyang mga mata ay mugto. Sa likod niya, lumabas ang doktor mula sa recovery room. Tinatanggal ang kanyang surgical mask. The operation was a success, pahayag ng doktor. Don Francisco is stable. At si Toby, tumigil ang tibok ng puso ni Harry. Si Toby ay gising na. Hinahanap ang kanyang daddy. Niyakap ni Harry si Ivana ng sobrang higpit. Sa sandaling yon, ang yaman ng mga Menzano ay walang kwenta kumpara sa hininga ng kanyang anak. Pero sa gitna ng kanilang saya, isang aninong nakamasid sa kanila mula sa dulo ng koridor. Isang tauhan ni Aris na may bitbit na huling utos. Kung hindi magpapasa kay Aris ang yaman, walang dapat na makinabang pa dito. Akala ni Harry, tapos na ang lahat ng mailigtas si Toby. Ngunit habang mahimbing na natutulog ang bata sa recovery room at nagpapahinga si Ivana sa tabi nito, isang kakaibang kamoy ang lumalanlang sa ventilation system ng ospital. Amoy ng gasolina. "Harry, amoy usok," mahinang sabi ni Ivana habang nagigising. Biglang tumunog ang fire alarm. Nagkagulo ang mga tao sa hallway. Mabilis na sumilip si Harry sa pinto at nakitang makapal na itim na usok na nagpapagaling sa kabilang wing, kung saan naroon ang electrical room. May sumadyang sunugin ito. Marieng sabi ni Harry, "Ivana, kunin mo si Toby. Kailangan nating lumabas dito." Binuhat ni Harry si Toby habang si Ivana naman ay mabilis na kumuha ng basang tela para itakip sa kanyang mga ilong. Ngunit pagbukas nila ng pinto sa fire exit, hinarang sila ng 3 lalaking armado, mga tauhan ni Aris na nakasuot ng nurse uniform para makalusot sa security. "Di kayo aalis dito ng buhay, Manzano," sabi ng isa sa mga lalaki habang itinututok ang baril kay Harry. Utos ni Aris, kung di sa kanyang yaman, dapat maging abong lahat. "Bitawan niyo sila," sigaw ni Harry habang protektadong nakayakap si Toby sa kanyang leeg. "Ako na lamang ang kunin ninyo, wag ang mag-ina ko." "Harry, no!" Pigal na Ivana. Isang matinding emosyon ang bumalot sa makitid na hallway na puno ng usok. Pero bago pa makakalabit ng baril ang mga tauhan ni Aris, isang malakas na putok ang narinig mula sa likuran ng mga suspect. Doon lumabas ang security team ni Harry na pinamumunuan ni Marco, ang bouncer mula sa bar na naging tapat na kaalyado ni Ivana. "Sa tingin niyo ba, hahayaan namin kayong saktan ng boss namin?" Nagkaroon ng barilan sa gitna ng naglalagablab na gusali. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis sinila ni Harry si Ivana at Toby patungo sa kabilang dulo ng hallway. Kailangan nilang dumaan sa bintana dahil nilaman na ng apoy ang main exit. "Ivana, kailangan tumalon tayo sa rescue inflatable sa ibaba," sigaw ni Harry habang tinitingnan ang layo ng tatalunan nila. "Tiwala ka sa akin, hindi kita bibitawan." Sa gitna ng takot, hinawakan ni Ivana ang kamay ni Harry. "Sama-sama tayo, Harry, kahit anong mangyari." Nang makatalon sila at maramdaman ng hangin, tila bumagal ang takbo ng oras. Sa ibaba, sinalo sila ng mga bombero at rescue team. Pagdilat ng mga mata ni Ivana, nakita niya si Harry, yakap-yakap si Toby, habang ang ospital ay unti-unti nang nilalamon ng apoy. Nagulat sila, pero sa gitna ng ubo at usok, naramdaman ni Harry ang isang bagay sa kanyang bulsa, ang Medallion of San Sebastian. Nailigtas ito ni Ivana bago sila tumalon. "Ligtas na tayo?" bulong ni Harry habang hinahalikan ang noon ni Ivana at Toby. Ngunit ang huling twist ay hindi pa tapos. Sa labas ng ospital, isang minivan ang naghihintay at isang balitang sasabog na magbababago sa tingin ng publiko sa kanilang peking kasal. Sa labas ng nasusunog na ospital, tila isang dagat ng mga flash ng kamera at mikroponong sa malubong kina Harry at Ivana. Duguan ang kapa ni Harry, kusot ng damit ni Ivana at mahigpit ang yakap nila kay Toby na nakabalot sa isang kumot. "Mr. Manzano, totoo bang peking kasal lamang ang namamagitan sa inyo? Miss Marquez, totoo bang ginagamit mo lang ang bata para makuha ang yaman ng mga Manzano? Isang impostor ba talaga ang nagpapatakbo ng kumpanya?" Ang mga tanong ay parang mga bala na gustong tumapos sa kanila.
Huminto si Harry. Nararamdaman ng panginginig ng kamay ni Ivana. Hinarap niya ang mga kamera. Ang kanyang aura, hindi ang aroganteng bilyonaryo, kundi isang lalaking itataya ang lahat para sa kanyang pamilya. Makinig kayong lahat. Ang boses ni Harry mariin at umaalingaw sa buong paligid. Nagsimula ang lahat sa isang kasunduan. Isang transaksyon. I offered her money in production in exchange for signature. Nagkaroon ng bulungan sa mga reporter. Kinabahan si Ivana. Aaminin na ba niya ang lahat? But I was wrong. Patuloy ni Harry. Tinitingnan niya si Ivana ng may lalim na hindi pa nito nakikita noon. Akala ko, mabibili ko ang katahimikan ng buhay ko. Pero ang nahanap ko ay ang babaeng kumuha ng puso ko 5 taon ang nakakaraan. Ang babaeng naging nanay ng anak ko nang wala ko sa tabi nila. Hinawakan ni Harry ang kamay ni Ivana sa harap ng lahat. Kung may impostor man dito, ako yon. Dahil tinago ko sa sarili ko na mahal ko siya. Pero ngayon, wala nang kontrata. Ang kasal na to hindi na tungkol sa mana o shares. It's about a man who finally found his way home. Nagulat ang media sa revelasyong ito. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang narinig mula sa likuran. Si Don Francisco, na inilalabas na sa ambulansya, ay tumango at gumiti sa kanila. Ang yaman ng mga Manzano ay hindi nasusukat sa dugo. Deklara na matanda sa mga reporter. Nasusukat ito sa katapatan at si Harry at Ivana ang magkasamang magpapatuloy ng legacy ng pamilyang ito. Sa sandaling yon, lahat ng galit ni Aries, lahat ng sakit ng nakaraan, lahat ng takot ay tila naglaho kasama ng usok ng nasusunog na gusali. Ngunit habang naglalakad sila palayo, may isang huling sorpresa si Harry para kay Ivana. Dinala niya ang dalaga sa isang lugar na hindi nito inaasahan ng maliit at simpleng bar kung saan sila unang nagkita. Pero sa pagkakataong ito, wala nang usok, wala nang bastos na alok at may isang singsing na naghihintay. Isang buwan, matapos ang malamig na sunog, muli, mabalot ng saya ang mansyon ng mga Manzano. Ngunit sa pagkakataong to, wala nang mga bodyguard na nakabantay sa bawat sulok o mga reporter na naghihintay ng iskandalo. Isang simpleng garden wedding lamang ang nagaganap, isang pagdiriwang na dinalohan lamang ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Nakasuot si Ivana ng isang elegante, ngunit simpleng puting gown. Wala nang star dancer ng Velvet Lounge, ang nakatayuro na isang babaeng nahanap ang kanyang tunay na halaga. Sa dulo ng altar, naghihintay si Harry, suot ang kanyang tuxedo. Hindi nang bilyonaryong playboy ang makikita sa kanyang mga mata, kundi isang lalaking handang maging sandigan ng kanyang mag-ina. I, Francis Harry, take you, Ivana Marquez, not as a transaction, not as a contract, but as my life. Panimula ni Harry. Ang boses bahagyang nanginginig sa emosyon. Salamat, dahil sa kabila ng lahat ng pagkakamali ko, binigyan mo ko ng pagkakataong maging ama at maging asawa. Hindi ko kailangan na bumili ng isang gabi sa'yo dahil ibibigay kong lahat ng bukas ko sa inyo ni Toby. Naiyak si Ivana habang sinusuot ang singsing kay Harry. Akala ko noon kaaway kita, pero ikaw palang sagot sa lahat ng dasal ko para kay Toby. Salamat dahil tinanggap mo kami ng buo. Mula ngayon, wala nang sekreto. Tayo lang habang buhay. Matapos ang kanilang matamis na halik, tamakbo si Toby patungo sa kanila. Dala ang maliit na unan ng mga singsing. Binuhat siya ni Harry at sabay-sabay silang humarap sa kanilang mga bisita. Nasa gilid si Don Francisco, masigla at nakangiti habang pinagmamasdan ng kanyang pamilya. Si Aries naman nahatulan na ng habang buhay na pagkabilanggo kaya wala silang dapat ikatakot. Bago matapos ang gabi, habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw mula sa garden, bumalong si Harry kay Ivana. Alam mo ba, may isa pa akong sekreto? Ano yun? Takot na biro ni Ivana. Na kahit di tayo pinagtagpo ng kontratang yan, hahanapin pa rin kita sa dami ng tao sa mundo. Sabi ni Harry bago muling hinalikan ng kanyang asawa. 5 taon ang lumipas. Isang malawak at lunti ang hardin ang tanaw mula sa bintana ng bagong bahay ni Harry at Ivana. Di na itong malamig at kulay abong penthouse noon. Ang bawat sulok ng bahay puno ng mga litrato, guhit ng mga bata at ingay na puno ng buhay. Daddy, bilisan mo! Mahuhuli na tayo sa soccer game ko! Sigaw ng 10 taong gulang na si Toby. Napakagwapo nito sa kanyang sports jersey at baka sa bawat galaw ang sigla na isang batang ganap ng magaling ang puso.
Sandali lang, Toby. Ang kapatid mo ayaw pang isuot ang sapatos niya? Natatawang sagot ni Harry. Sa kanyang bisig, karga niya isang 3 taong gulang na batang babaeng kamukhang kamukha ni Ivana, si Sanya Hope, ang kanilang bunso. Sinunod nila ang pangalan nito sa dating pagkakakilanlan ni Ivana bilang pagkilala na ang kanilang madilim na nakaraan ang nagdala sa kanila sa maliwanag na kasalukuyan. Lumabas si Ivana mula sa kusina, bitbit ang mga baon nila. Wala nang takot sa kanyang mga mata. Napalitan na ito ng kapayapaan. Harry, hayaan mo na yan. Ako na ang magpapatuloy. Malambing na sabi ni Ivana. Lumapit siya at tinalikan ng asawa sa pisngi. Napatitig si Harry sa kanyang asawa. Minsan, di pa rin ako makapaniwala. Mula sa isang bar, sa isang peking kasunduan, nauwi tayo rito. Dahil hindi naman talaga yung kontratang nagbigay sa atin ng pamilya, Harry. Sagot ni Ivana habang inaayos ang kwelyo ng polo ng asawa. Ang pagpili natin sa isa't isa, araw-araw ang gumagawa nito. Sa ilalim ng pamumuno ni Harry at Ivana, ang Manzano Group ay naging isa sa pinakamalaking kumpanya na tumutulong sa mga charity para sa mga batang may sakit sa puso at mga kababaihang nagnanais magsimula ng bagong buhay. Ang medalyon ng San Sebastian, nakalagay na ito sa isang frame sa kanilang sala, hindi bilang simbolo ng yaman, kundi bilang paalala ng kanilang katatagan. Mommy, Daddy, tara na po! Muling tawag ni Toby mula sa sasakyan. Nagkatinginan ng mag-asawa at sabay na natawa. Sa gitna ng takbo ng mga bata at ingay ng paligid, nahanap ni Harry ang katahimikan na matagal niyang hinanap. Ang bilyonaryong dating takot sa commitment, siya na ngayong pinakamasayang bilanggo ng pag-ibig. Dahil sa huli, ang pinakamalaking mamanahin pala ay hindi ang ginto o ang kumpanya, kundi ang pagkakataong magmahal at mahalin pabalik ng walang kondisyon. 1 taon nang nakakalipas mula nang pirmahan ni Ivana ang kontrata na nagpabago sa kanyang buhay. Ngayong gabi, sinabihan siya ni Harry na magsuot ng kanyang pinakamagandang damit dahil may business meeting daw silang pupuntahan. Ngunit nagtaka si Ivana nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang pamilya na gusali, ang The Velvet Lounge. Harry, bakit tayo naririto? Takang tanong ni Ivana habang nakatingin sa neon lights ng bar. Dito tayo nagsimula, hindi ba? Ngumiti si Harry at pinagbuksan siya ng pinto. Pero sa pagkakataong to, wala nang ibang tao sa loob. I rented the whole place. Pagpasok nila, madilim ang paligid maliban sa isang spotlight na nakatutok sa gitna na entablado. Wala nang maingay na musika at makapal na usok. Tanging naririnig ang instrumental na bersyon ng paborito nilang kanta. Noon, pinapanood kita mula sa malayo. Habang sumasayaw ka para sa ibang tao, bulong ni Harry habang inaalalayan si Ivana paakyat sa stage. Ngayong gabi, gusto kong sumayaw ka, pero para sa akin na lang, bilang asawa ko, bilang reyna ko. Naiyak si Ivana sa sobrang tuwa. Hindi ko kailangan na sumayaw para patunayan ang kahit ano sa'yo. Alam ko, sagot ni Harry. Bigla siyang lumuhod sa harap ni Ivana. Nilabas niya ang isang maliit na box. Sa loob nito ay ang medallion of San Sebastian, pero ngayon ay nakakabit na sa isang bagong gold chain na may nakaukit na petsa ng kanilang kasal. Ito ang hinahanap mo noon. Ngayon, simbolo na ito na hindi na ikaw kailanman mag-iisa sa laban mo. Sinuot ni Harry ang medalyon sa leg ni Ivana bago siya tumayo at niyakap ang asawa. Dahan-dahan silang nagsayaw sa gitna ng entablado. Alam mo ba, Harry? Bulong ni Ivana habang nakasandal lang sa ulo ng dibdib ng bilyonaryo. Nung sinabi mo sa akin na iba ko ang hita ko at papasukin ka, muntik na kitang sampalin sa sobrang bastos mo. Humagalpak ng tawa si Harry. Pasensya ka na, wifey. I was a jerk back then. I was hiding behind my money because I didn't know how to handle the attraction I felt for you. But look at us now. Nakangiting sabi ni Ivana. Ang bilyonaryong allergic sa marriage, ngayon hindi na makaalis sa tabi ko. And I don't plan to. Sagot ni Harry bago hinalikan ang matagalang asawa. I'm exactly where I'm supposed to be. Nang gabing yon sa loob ng bar, kung saan ang lahat ay nagsimula bilang isang bastos na alok, natapos sa isang banal na pangako. Walang bayad, walang kontrata, pure, unadulterated love. Moral lesson for the youth. Ang nakaraan, gaano man to kahirap o kapait, ay hindi basihan ng iyong kinabukasan.
Ang bawat tao may pagkakataong magbago at makahanap ng tunay na pagmamahal basta't marunong tayong tumindig sa ating dangal at magpatawad sa ating sarili. Ang nakaraan ay hindi basihan ng kinabukasan. Pinakita ni Ivana na kahit siya ay nagtrabaho bilang isang star dancer sa bar, dito naging hadlang upang maging isang mabuting ina at desenteng babae. Ang dangal ng isang tao ay wala sa kanyang trabaho, kundi sa kanyang paninindigan at sakripisyo para sa mga taong mahal niya. Ang tunay na yaman ay pamilya, hindi pera. Si Harry ay may bilyon-bilyong piso pero sa simula miserable at walang direksyon ang kanyang buhay. Nahanap lang niya ang tunay na kaligayahan at legacy nang tanggapin niya ang responsibilidad bilang ama kay Toby at asawa kay Ivana. Ang pera ay madaling makuha at mawala pero ang pamilya ay habang buhay. Ang pananagutan sa pagkakamali, kahit hindi agad naalala ni Harry ang gabing yon, hindi siya tumakbo nang malaman niyang katotohanan. Ang pagiging tunay na lalaki ay hindi nasusukat sa pagiging playboy, kundi sa pagtanggap ng pananagutan at pagpuno sa mga pagkukulang sa nakaraan. Huwag manghusga sa panlabas na anyo. Maling hinusgahan ni Harry si Ivana nung una dahil sa kanyang trabaho at ganun din ang ginawa ng pamilya Manzano. Ngunit sa huli, ang dancer na kanilang minaliit ay siyang nagligtas sa pamilya at nagpakita ng pinakamataas na uri ng katapatan. Sa mga tagapakinig, lalo na sa mga kabataan, ang buhay ay puno ng mga unexpected na pangyayari. Minsan makakagawa tayo ng mga pagkakamaling akala natin hindi na magbabago, pero tandaan ninyo, laging may pagkakataon para itamang mali. Huwag hayaang diktahan ng ibang tao ang halaga mo dahil lang sa iyong katayuan sa buhay. Tulad ni Ivana, maging matapang ka. Tulad ni Harry, matuto kang magbago at magpakumbaba. Higit sa lahat, laging piliin ang katotohanan. Dahil ang kasinungalingan, gaano man kaganda, hindi makakabuo ng isang masayang tahanan. Salamat sa mga pagsama kina Harry at Ivana sa kanilang biyahe mula sa isang bastos na kontrata patungo sa isang banal na panunumpa. Sana'y nag-iwan ang kwentong ito ng tatak sa inyong mga puso ng pag-ibig, hindi laging perpektong simula pero laging may tsansa para maging isang happy ending, basta't may tiwala at pagpapatawad. Hanggang sa muli, maraming salamat sa tiwala at suporta sa aking munting channel. Mag-iingat po kayong lahat palagi.